Hi guys, it's me, Hannah. Dugay-dugay na gid ko nga wala nakapost og video no due to busy schedule college life. But here I am now. I'm back and today maghisgot na pud ta og another nga lesson about sa word of God and blessed day to all. Have you been at a point in your life where you felt so distressed or niabot na ka sa punto sa imong kinabuhi nga mingon kang kapoy naman ko oy, I'm so very tired and you're finding some rest. So mo to kay niabot ka sa point sa imong kinabuhi nga nangita ka, nag-try ka og explore mga books nga basig pwede nimo nga mabasa nga makakita ka unsaon pagpahulay like this, the book of rest. Eventually wala kay nakita or like wala gihapon nimo nakitaan ang rest nga imuhang gitinguha. So this morning we will talk about, are you mentally tired? Rest in God's presence. Now let us talk, what are the reasons nganong makapili man ta og kapoy dili lang physically but also mentally. And based on my experience, I point out two things. And the first one is overthinks. Hilig kaayo ta mag-overthink like why I am doing all these stops. Nganong kinahanglan pa man ni? Or kung estudyante ka, asa man kumukuha og pang tuition, financials. Hapit na ang exam, makaya-kaya na ako. Or sa mga nangita og trabaho, makaingon na ka sa imong kaugalingon, murag pila naman ko kabulan gikan pag-graduate, hangtod karon wala pa man gihapon ko trabaho, makatrabaho pa kaya ko. Or sometimes, daghan kaayo ta og mga what ifs, like what if dili ko ka-graduate, what if dili ko kapasar sa board exam, what if ma-failed na ako ang scholarship, what if dili na ko maminyo. Like that, para sa uban nga, mga kanang gusto na maminyo, then wala pa ang samuan ipadala sa Ginoo sa ilaha. Then, musunod dayon ang thing na, may plan B kaya ko kung dili ni mahitabo ng mga butang. But the question is, why there is a need for plan B if Jesus Himself has a bright plan and great plan for your life? According pa sa isa ka pastor nga ako ang nadungog nag-preach online, God has always a great and better plan for us, but it is us who always invites negative things sa ato ang kinabuhi. Like kanang imong mga what ifs and overthinks, mo na ng portal sa enemy na ma-invite nimo ang mga negative things sa imong kinabuhi. So, imbis na mo act na si Lord towards your life, mababagan siya or like ma-delay siya kay doubt sulod sa imong hunahuna ug sa imong kasing-kasing. And how can God gave you sa gitinguha sa imong kasing-kasing kung ikaw mismo naa kay doubt? And my greatest observation every time na we think all these things, every time na nag-overthink ta, every time na ato yung mga what ifs, is that it makes us mentally tired, distressed, or anxious. It makes us mentally sick. And dili man ni mao ang gusto sa Ginoo para sa atua. In fact, ingon gani ang Ginoo sa Matthew chapter 6 verse 34. So do not worry about tomorrow. It will have enough worries of its own. There is no need to add to the troubles each day brings. Maski ang Ginoo nag-advise sa atua not to overthink, to not worry about tomorrow. Kaya ang Ginoo na ang bahala ana igsoon. Let us just surrender everything to God. Me, myself, sa akong kaugalingon, nakaingon sad ko nga, dili na gyud angay nga mabala ka sa mga butang. Because when you have assurance in the Lord, siya naman ang bahalaan ng tanan. And ang imuha lang trabaho is to pray. Ampo lang jud ka sa mga butang nga imuhang gusto i-surrender nga sa Ginoo. Gusto nimo aksyonan sa Ginoo. And ang Ginoo na ang bahalaan ng tanan. Back up lang gid ka sa prayer. Prayer is what all you can do. Matthew chapter 11 verse 28, ingon ang Ginoo, "Come to me all of you who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest." Are you mentally tired? Rest in God's presence. Klaro kaayo ang saad sa Ginoo, ang ingon niya sa atong assurance ang gihatag niya sa ato sa Matthew chapter 11 verse 28 na kung gibug-atan na ka na imuhang gidaladala, ihatag na sa Ginoo. And ana siya,
I will give you rest. He will give us rest. Rest nga kanang ma-comfort gid ka ug tama igsoon. Nga bisan pag unsa ka bugat sa imong gidaladala, ma-satisfy gid ka sa kapahulayan nga ihatag sa Ginoo sa imuha. Not rest nga rest in peace, but rest in the presence of God. Because when you rest in the presence of God, makuha gyud nimo ang tinuod nga peace, ang tinuod nga serenity, ang tinuod nga kalinaw, ang tinuod nga kapayapaan sa imong kinabuhi. And before I close this, I want to share you the story of Jesus. It can be found in Luke chapter 22 verse 42. Diri nga part, mauning part nga ingon ang Ginoo nga, "My God, can you take this cup of suffering from me? But not my will, but in your will." Ingon ang Ginoo sa iyahang amahan, ingon si Jesus sa God the Father. So as we can see, no, even God nang hangyo sa Ginoo nga kuhaon ning cup of suffering gikan sa iya, kay siguro even Jesus gikapoy pud siya, naka-feel pud siya og tiredness kay by that time tao lang pud siya. Kabalo mo igsoon, it is valid to feel this thing because we are human being, but do not dwell in that circumstance. And that's all. God bless you all. Thank you for listening and watching this. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and be gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Shalom, everyone.